Blessed evening, umapagpalang gabi po sa ating lahat. Narito na sila para sa ating ika-258 day na ating share ng devotion video. And thank God, it's Friday. At bukas ay nawa ay mapayapa at safe na makarating pabalik dito ang aking mga amo mula sa kanilang pagbabakasyon. So, bago po tayo magsimula na ating share ng devotion video and siguro sa mga susunod na araw ay baka written na muna ang magagawa natin dahil for sure ay magiging abala na naman tayo dahil kumpleto na ang pamilya nila dito at narito na naman ang aking dalawang mga alaga. At kung kaya naman ng pagkakataon by God's grace, ay makakapaggawa pa rin tayo ng ating devotion video. So, bago pa tayo magsimula na ating devotion, iba po natin kakalimutan na ang magpasalamat sa ating Panginoon. So, let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa aming buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakalob niyo, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga pagpapala, Panginoon, lingid man ito o dilingid, Panginoon, na ipinagkakalob niyo sa amin, Panginoon. Salamat sa protection, provision, Panginoon, and lahat ng pagpaprovide ninyo, Panginoon, ng pangangailangan namin. Salamat din po dahil alam namin iniingatan niyo ang aming mga mahal sa buhay nasa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, lalo higit sa Pilipinas, Panginoon, na dumadanas ng typhoon o bagyo, Panginoon, Lord God, na hindi mo pababayaan ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon. They will be all safe, Panginoon, and sound, Panginoon, sa anumang sitwasyon o anumang kalalagayan, Panginoon, ng aming bansa, Panginoon. We will also pray, Panginoon, para sa lahat ng mga tao, Panginoon, na makakabasa, makikinig o manonood nito, Panginoon, na kayo ang siyang may kakayang humipo sa puso, isip at espiritu nila, Panginoon, nang sa gayon ay maunawaan nila, Panginoon, ang mensahe na nais ding ipabatid sa inyong mga salita ngayong gabi, Panginoon. Habang buhay po kami at walang sawang nagpapasalamat sa Panginoong Yesus dahil sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo o Golgotha, kaya kami ay malaya ngayon na ipahayag ang kanyang ginawa, Panginoon, dahil ito ang Great Commission, ito rin po ang great message, Panginoon, na maaari namin ipahayag at ipaalam sa lahat, Panginoon. Gayon din, salamat din po sa banal na Espiritu o Holy Spirit, Panginoon, na siyang gumagabay sa amin, Panginoon, upang ang magagawa lamang namin ay ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kami ay magkaroon ng humble heart, Panginoon, that willing to submit and to follow you, Lord God. Ano man ang mga pagdadaanan namin sa buhay, Panginoon, alam namin, kayang-kaya namin, sapagkat kasama ka namin dahil sinabi niya sa inyong salita that you will never leave us nor forsake us, Panginoon. Ang inyong mga pangako, ang aming mapanghahawakan, Panginoon, dahil hindi mangyayari na hindi ito mangyari at maganap, Panginoon, kundi laging matutupad at mangyayari ayon sa inyong mga sinabi at ipinangako sa inyong mga salita, Panginoon. Dalangin po namin na inyong lingkod at lahat ng mga nagpapahayag ng Ebanghelyo o good news ninyo, Panginoon, ay wag maging mayabang, Panginoon, bagkus, Panginoon, we should humble ourselves before you, Panginoon, because apart from you, Lord God, we can't do nothing, Panginoon. Kaya kailangan namin ang lakas, ang divine wisdom, Panginoon, na nagbumula sa inyo, Panginoon, a sound mind, Panginoon, and a peaceful heart, Panginoon, na willing magpaturo at willing na magpaubaya sa inyo kung ano ang magiging leading ninyo o mensahe na ipahahatid ninyo sa aming Panginoon. May we honor you, we glorify you, Lord God. We love you, Lord God. And this we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ayan. So, narito po tayo sa Lucas 22:65. Ayan. Tapos sinabi, marami pang palalait ang ginawa nila sa kanya ng mga nagbabantay nga raw sa ating Panginoong Yesus. Message, marami pa daw ang ginawang palalait ng mga bantay na iyon sa Panginoon, pero hindi na lang binanggit pa. Application, ang mga ordinaryong tao gaya natin, kapag may lumait lang sa iyo kahit isang salita lang, ay galit na galit o nanggigilaitin na tayo sa inis. Paano pa kaya kung gaya ng ginawa sa Panginoon dito na marami pa daw ang ginawang panlalait sa Kanya? Ngunit walang naging sagot
na masama o hindi gumanti ang Panginoon sa mga panlalait nila. Lagi nating tandaan na sa paglakad natin sa daan patungo sa pagsunod sa Diyos, maraming panlalait ang mararanasan natin. At doon masusubok kung gaano katibay ang pananalig natin sa Diyos at ang bunga ng banal na Espiritu. Lalong higit ang pagkontrol o pagpipigil sa sarili dahil kahit mayroon kang chance o pagkakataon para lumaban o saktan ang mga nanlalait sa iyo, mas pipiliin mong tumahimik, manalangin at maging mapayapa. At magtataka sila kung bakit ganoon ang response mo. Saka mo doon ipakilala ang Panginoon sa kanila. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. So, ang ating Panginoon mula pa lamang nung ipinanganak siya, marami na talaga ang mga nanlait at ng question sa pagkatao ng ating Panginoon, di ba? Dahil pinagbuntis siya ng isang berhen, tapos imbis na ipanganak siya sa kaharian, ipinanganak siya sa sabsaban or sa kulungan ng mga hayop, 'di ba? And yun, kumbaga ang kanyang physical father ay isang karpentero at ang kanyang nanay naman ay isang ordinaryong may bahay, 'di ba? Kumbaga kung iisipin na parang walang napaka-special or napaka-magarbong pangyayari or magarbong paglaki or pagka yung pinagstayan na ating Panginoong Jesus dito nung siya ay pumarito sa mundo ay kung sa iba ay very uncomfortable, di ba? Pero, ayan, nanatili pa rin ang humbleness ng ating Panginoon at nag-humble down siya before our Lord God or Abba Father na matupad lang niya yung mission na pinagagawa sa kanya ng ating Diyos Ama ay siguradong yun na yung super makakapagpasaya sa ating Diyos Ama. Dahil ikaw ba naman yung magawa mo yung mission na pinagagawa sa ng ating Panginoon? Di syempre, sobrang galak na galak or tuwang-tuwa ang ating Panginoon Diyos sa ganyan, di ba? Parang tayo bilang mga magulang, kapag ang ating anak ay nakikita natin na nag-aaral na mabuti, lumalaking mabuti, hindi lamang sa'yo, kundi sa kapwa niya, di ba? At talagang mga good traits yung mga pinapakita ng iyong anak, di ba? Syempre, kahit at lagi kang sinusunod, magalang, di ba? Masunurin, at talagang pinagsusumikapan or magaling sa paaralan, di ba? Talagang yan yung sinasabi na bilang isang magulang, you will be proud to say to the world that your children has excel in many things and possessing all the good traits that a children or child must have, diba? Pero dito, ang main focus naman natin ay maraming ginawang panglalait sa ating Panginoon pa, yung mga alagad or mga nagbabantay sa Kanya, diba? Pero hindi na lang minention kung ano pa yung mga yun, basta marami, diba? Pero yun, sa ginawa ko example na tayo bilang tao, di ba? Kapag merong nanlait sa atin, di ba? Halimbawa, nag-bihis ka, akala mo para sa'yo, fashionista ka, tsaka ang ganda na ng forma mo, di ba? Pero paglabas mo, pwedeng merong lumait sa'yo na kapamilya, or may lumait sa'yo na ibang tao at sasabihin, ay, ang jologs mo naman, di ba? Hindi bagay sa'yo yung damit mo, di ba? So, ang mangyayari sa'yo, para masisira na yung mood mo at iba-iba yung magiging reaction mo, di ba? Pwedeng magalit ka dun sa nag-lait sa'yo or nag-judge sa'yo na ano ba yan, hindi mo alam, pinaghirapan ko itong suotin, hinanap-hanap ko pa, binili ko pa, yung di ba, maraming mga bagay na maaari nating sabihin dun sa tao na nanlalait sa atin or ginajudge tayo, di ba? Pero, ayan na, nakita natin ang naging reaction ng ating Panginoong Yesus na natili lamang siyang at peace, na natili lang siyang calm at hindi siya sumagot ng pabalang or nilabanan ng mga tao na nanlalait sa kanya, di ba? So, ang isa sa aral na makikita natin dito ay
yung self-control. Ayan, yung pagpipigil natin sa ating sarili. 'Di ba na sabi nga kapag ikaw daw ay nagagalit or galit, 'di ba? Ikaw ay bumilang ng 1 to 10 hanggang humupa yung galit mo. Kung after 1 to 10 hindi pa rin humupa yung galit mo, bumilang ka ng 1 to 100 and for sure, kapag umabot ka ng 100, talagang medyo nag-decrease na yung sobrang galit mo, di ba? Hindi na siya kasing intense nung simula pa lang na nagagalit ka, di ba? Dahil, di ba, yung karamihan ng kasabihan sa atin na nagpanting kasi ang tenga ko dahil dun sa sinabi ng taong to. Kaya, di ba may iba sa atin na papaaway o napupunta sa gulo dahil halimbawa, pinaringgan niya yung taong yun na halimbawa, utangera naman yan o kaya masama man ng ugali niyan, o kaya, di ba, mga worst is ano yan, ang tawag dito, gumagamit yan ng pinagbabawal na gamot, yung mga ganun pa. Diba? So, kapag narinig or halimbawa, nadaanan or may nagsabi dun sa taong sinabihan mo ng ganun, edi ang mangyari either pwede kanyang sugurin para pagsalitaan ka rin ng mga masasama. Or, ewan ko, bihira siguro makakakita ng reaction na tahimik lang, either nakangiti pa rin, and hindi niya alam na sa loob ng taong yun, nang humingiti siya, kahit sobrang nagingit-git na yung kalooban niya na gusto niyang lumaban or sumagot ng pabalang or sagutin yung mga wrong accusation or judgment sa kanya, mas pinili ng taong to na manahimik na lamang or ilagay na lamang, ikip na lang niya sa sarili niya yung mga gusto niyang sabihin dahil baka minsan ay magdulot siya ng kaguluhan or pwede siyang magdulot para mas lalong magsiklab yung galit nung taong nanlalait sa kanya, di ba? And sabi nga, words are silver, but silence is gold. So, minsan, mas mainam na tayo ay kahit may point tayo or kahit pwede nating ipagtanggol yung ating sarili through our word na sasabihin, is much better na tumahimik muna tayo. Kumbaga, let our emotion cease down. Kumbaga, kung may ceasefire, yung mag-cease down muna siya, talagang kumalma ka, hindi yung sobrang galit na galit ka, kasi usually kaya may mga naha-high blood, diba, or naha-heart attack. Kasi pag sobrang yung kanilang emotion ay sobrang high, na halimbawa sobrang galit, ganyan, lalong higit pag galit, diba, maraming mga muscles natin ang ginagamit natin para sumimangot or magalit. Pero kapag gusto mong ngumiti, ayan, kahit sa kabila ng mga pinagdadaan ng problema, at ngumiti sa mga taong nanlalait sa iyo o nanguhusga sa iyo, is it takes a few muscles lamang para gawin ang pagngiti or smile, diba? Sabi nga, ang ating magiging mas mabuting response, para baka ang mangyari pa mas lalong sila yung manggigil dahil nga tinatawa yung baga nakasmile ka pa rin and you're still at peace, di ba? Pero yun kasi yung intention o pagpapakita natin na naghahari sa atin ng ating Panginoon, na kahit may lumalait sa'yo, na kahit may gustong manakit sa'yo through words or maaring through action, di ba? Pero ipinanatili mo pa rin yung kababaang loob na natutunan mo, na fruit of the Holy Spirit and self-control, di ba? Ang pag-ibig, joy, peace, ayan, faithfulness, goodness, kindness, self-control lalong higit, di ba? At marami pang mga iba na dapat nating taglayin, di ba? So, yung sinabi ko nga sa may last part nito, na kapag halimbawa naging response mo sa taong galit na galit sa'yo o nanlalait sa'yo, ay binigyan mo pa to ng isang matamis na ngiti, at syempre sinamahan mo pa rin ng I will pray for you, or ipapanalangin mo yung taong yun, di ba? Parang kumbaga yung taong yun, kahit sobrang galit na galit din sa'yo or naiinis sa'yo, parang magtataka din siya na, ha? Bakit niya ako ipapanalangin? Ha? Bakit ang naging response niya pa is
nakangiti pa siya sa akin, di ba? Either baka nga sabihin ng iba parang ako baliw, pero yun kasi yung mas magandang maging response natin is still smile kahit sa loob natin sobrang durog na durog ng ating kalooban dahil sa mga sinabi sa atin ng mga panlalait, pero still pinanatili mo pa rin na nagsashine sa iyong Christ-likeness at pinakita mo na despite all their panlalait sa iyo ay you're still at peace and you are still happy because our God and Jesus makes you happy and joyful whatever you experience in your life, diba? At magtataka yung taong yun, maaring malay mo dahil sa hindi sinasadyang pangyayari na yun, maakay mo ang taong yun patungo sa pananalig at pagkilala sa ating Panginoon. So, ayan, nawa po ay may natutunan kayo sa ating devotion video ngayon at let us all close into prayer. Manang Diyos na makapangyarihan sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa katatapos lamang namin na devotion. Panginoon, tunay nga Panginoon, na bagamat sa paglakad namin at pagsunod sa inyo, Panginoon, ay makakaranas kami ng mga panlalait, pagtawa, pangungutya, Panginoon, at lahat ng mga pwedeng gawin sa amin ng aming kapwa, Panginoon, ay pwede nilang magawa, Panginoon. But once we know and we are secured, Panginoon, that we are covered by your blood, Panginoon, we are protected by you, Lord God. Hindi po kami matatakot, hindi po kami mangangamba, at hindi po kami mawawalan ng pag-asa, Panginoon, na kayo ang lagi naming masasandigan at malalapitan sa lahat ng mga stages o pagdadaanan namin sa aming buhay, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, dinadalangin din namin ang lahat na may mga financial na mga problema, Panginoon, no, Lord God, that you are the one who will provide and you will return it back. If somebody lost something, Panginoon, mula sa kanilang bahay or sa kanilang mga personal na mga bagay, Panginoon, no, Lord God, kayo po ang siyang nag-iingat sa amin at sa aming mga kagamitan, Panginoon. At ano pa man, Panginoon, ang mga importanteng bagay sa amin, Panginoon. Kaya din po, Lord God, we pray, Panginoon, para sa lahat na may mga sakit at karamdaman, malalaman ito o hindi, Panginoon, that prove them, Panginoon, that you are the God who provides, Panginoon. And sabi nyo nga sa inyong salita, whatever we ask for, and in prayer, especially with the name of our Lord Jesus Christ, it shall be and it will be happen into us, Panginoon. Kaya ano pa man po, Panginoon, ang dalangin ng bawat isa, Panginoon, ang kagalingan man, Panginoon, ay maigagawad sa pamamagitan, Panginoon, ng pamamaalam ng mga kakilala o mahal sa buhay, Panginoon, dito sa mundo, Panginoon. Alam namin na graduate sila ng matiwasay at maayos, Panginoon, dahil ang pinaglingkuran namin ay walang iba kundi kayo lamang po. Kaya anumang success, anumang mga bagay, Panginoon, na magaganda ang maranasan namin sa mundong ito, Panginoon, kailanman ay hindi namin ipagpapalit, Panginoon, ang inyong pagmamahal, ang inyong kabutihan, Panginoon, ay inyong pagliligtas, Panginoon, sa mga gaya namin na bagamat hindi karapat-dapat sa inyo, Panginoon, but you still choose to love, forgive, understand, Panginoon, as kami, Panginoon, ay inyong mga nilikha, Panginoon. Nilikha nyo kami para maglingkod, Panginoon, magmahalan, magpatawaran, Panginoon, at magkaisa na sumasampalataya at nananalig sa inyo, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa mga pastors, priests, evangelists, missionaries, Panginoon, teachers, workers, Panginoon, at kahit mga ordinaryong member ng body of Christ, Panginoon, that everything, Panginoon, na aming hawakan, everything, Panginoon, na aming gagawin, Panginoon, kami ay mapagpapala, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, sa mga taong ginagamit niyo upang mag-share sa amin ng mga gospel, ng mga tracts, Panginoon, at ng anything pa, Panginoon, either prayer or fellowship, Panginoon, with each other, Lord God. Salamat po sa buhay ng mga taong ginagamit niyo para sa gawain yan, Panginoon. And we also pray, Lord God, para po sa bansang ito na Hong Kong, Panginoon, na siyang nagiging dahilan, Panginoon, para kami may maipadala sa aming bansa, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. No, Lord God, na hindi niyo po pababayaan ng bansang Hong Kong, Panginoon. Bagkus, Panginoon, kami ay
ipagmamalaki, Panginoon, na kami ay sumasampalataya at nananalig sa inyo, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang provision ninyo sa kanilang mga pamilya, Panginoon, protection, Panginoon, mga pamasahe sa iba't ibang mga sasakyang pandagat, panghimpapawid o panglupa, Panginoon. Alam po namin na mangyayari at magaganap ang lahat ng bagay kung kami ay magtitiwala at mananalig sa inyo, Panginoon. At kayo lamang po ang may kakayahan na ibigay sa amin ang self-control, Panginoon. Kung may mga pagkakataon man na kami ay may tendency, Panginoon, na mawalan ng pagpipigil sa sarili, Panginoon, at maaaring pairalin ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang kanilang pusong magalitin, ang kanilang pusong puno ng pait at sakit, Panginoon. Kaya ginagawa rin nila ito sa kanilang kapwa o nakakasalamuha, Panginoon. Kaya hindi po, Panginoon, I pray, Lord God, para po sa bansang Israel, Panginoon, that your chosen nation, Panginoon. We pray na mas maraming mga Hudyo, Panginoon, ang mananalig at sasampalataya sa inyo, Panginoon. Kaya hindi po, Panginoon, dinadalangin din po namin ang bansa namin, ang bansang Pilipinas, Panginoon, na anumang mga korupsyon, anumang mga kaguluhan, Panginoon, na hindi mangyayari at magaganap sa aming bansa, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ay magkakaroon kami ng mapayapang bansa, Panginoon, upang ang mga magagawa namin, Panginoon, at ipapatupad na aming mga presidente, Panginoon, at na aming mga cabinet members, Panginoon, ay we pray, Lord God, na ito po ay para sa ikabubuti ng lahat ng mga nagmamahal at sumasampalataya sa inyo, Panginoon. Kaya din po, Panginoon, idinadalangin ko rin ang bansang Israel, Panginoon, na marami mga Hudyo, Panginoon, na nagkalat o naglipanan sa bansang Israel, Panginoon. At alam ko po, Panginoon, na pupunuin namin ang inyong kaharian dyan sa langit ng lahat ng mga taong nagnanais na makilala at nais na maging mga tagasunod ninyo, Panginoon. Kaya alam po namin with you, Lord God, nothing is impossible, Panginoon. Kayang-kaya niyo pong ibigay ang lahat ng mga pangailangan namin. Kayang-kaya niyo po, Panginoon. Natapad namin ang inyong dakilang layunin sa buhay namin, Panginoon. At sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon, ipatuloy ka namin pasasalamatan at dalangin namin na sa bawat mga bansa ay may kapayapaan, may pagmamahalan, may pag-uunawaan, Panginoon, may iisang layunin, Panginoon, at yun ay ang ipakilala kayo sa buong mundo at sa lahat ng tao na makakasalamuhan namin, Panginoon. Maraming salamat po. Kayo ang mataas at mapapurihan sa aming buhay, Panginoon, at kami ay maging instrumento lamang po sa paggawa ninyo ng inyong mga dapat mangyari at maganap sa amin dito sa mundo, Panginoon. At kinasasabikan po namin ang aming pakikipagkita sa inyo, Panginoon, ng harapan, Panginoon. Dalangin namin ang mga leader namin mula sa pinakamataas hanggang pinakamababa, Panginoon, na magkaroon ng banal na pagkatakot sa inyo, Panginoon. Sundin ang inyong kalooban, Panginoon, at lalong higit, Panginoon, ay makaya hanggang matapos, Panginoon, ang mga termino, Panginoon, ng mga pastors, evangelists, or prophets, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, nadalangin din po namin ang ano pa man na mga nakalimutan namin ipanalangin, Panginoon, kami mga OFW, Panginoon, na nasa iba't ibang panig ng mundo o panig ng bansa, Panginoon. We pray, Lord God, na magiging maayos ang lahat, Panginoon. Mas marami ang mananalig at sasampalataya sa inyo even until the end of our lives, Panginoon. Tunay na i-dedicate lamang po namin ang lahat ng mga bagay na meron kami, Panginoon, para lamang po sa pagpapalawig ng inyong kaharian. Kaya muli, Panginoon, ano pa man ang nakalimutan namin isama sa panalangin, ay alam namin na idagdag niyo na po, Panginoon. We honor you, we glorify you. Ikaw ang Diyos namin noon, ngayon at kailanman. Sa habang buhay, wala po kayong katulad, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang maayos na takbo, Panginoon, ng weather or klima bukas, Panginoon, upang makarating na matiwasay at maayos ang aking mga amo dito sa bansang ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na through you, we can do all things. Through you, Panginoon, ay magagawa namin even ang mga bagay na imposible sa paningin ng mga tao, Panginoon. Pero
dahil kami patuloy na nananalig at nagtitiwala sa inyo, Lord God. Kaya alam po namin na mapagtatagumpayan namin ang lahat ng bagay. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.